is the day. Ano ba? Ano ba? Salamat sa iyo. Okay, so. Live na ba tayo? Live na, Maika? Live na po. Okay. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo, aking ang kinubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi na kaya na maipagkaloob, mamahaling iyas, ito inubog ang aming dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahalin niyas, itong ilubog ang tanging dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito yung manalangin. Kanyang Diyos, maraming salamat sa pagkataon na aming kapatid ngayon sa aming kapatid Beke. Ang bayan ng baka sa amin dito. At maraming salamat sa mga biyaya na aming natanggap itong mga hapon ito. At nawa'y hindi kami sasawa na kami bayan ng baka sa amin ito. Kung kami bulay-bulay sa inyong ginagawa sa naging bayan ng baka amin ito. Ito namin aming pupin ng inyong dala namin ating gagawin ang dating church. Tapos atin ay salamat.
Sige, ito. Ulit nga tayo. Ano bang mga pwede pagmalaki ng tao tayo? Sige niya ako. Ito mahirapan. Siguro sa akin naman, hindi naman yung Hindi na sa gilid. kayabangan yung Okay na may si may ibig sabihin, yung pagmamalaki kasi, yun yung nagyayabang ka sa kapwa mo, yung nagmamataas ka kahit wala naman. Ganon. na-post mo na. Parang ganon ang ano nila. Yung parang nagyayabang ka lang kahit isipin nila na mayroon ka kahit wala. Okay. Pwede pagmayabang ng tao. Eh, Kung meron ka, ano ba yung meron? Pera. Okay. Sige. O Kuya Ricky, ano ang pwedeng pagmayabang ng tao? O sa sinabi Gaya ng natin mga yan. ari-arian. Okay. Pinagmayayabang mo Property. sa ano, kaya papainggit sa mga tao na meron kang ganito, samantala yung ibang tao wala. Yun ang pinagyayabang niya. Property. Tama, ari-arian. Matik na. Ate Tess, ano po sa tingin nyo? Abilidad. Abilidad. Okay, tama. Sa paanong paraan po, ate? Ano yung marunong siya, yung nagmamarunong sa tamang salita. Ibig sabihin, meron siya pero inaano niya pa yung marunong siya pero parang inaano niya pa yung sarili niya. Tinataas niya Tinataas. Okay. So yung abilidad, parang yung kakayanan. Alam Oo, yung skills niya. Sige, CJ. Siguro po, kalimitan ng pagmamayabang ay yung mga narating po sa buhay. Kaya nga po, halimbawa po, ang mga Estado. ari-arian, Lagayan, ano? mga ano po, mga achievement, kakayahan, yung iba po, porket nakapag-kolehiyo or nakarating sa ibang bansa, parang minamaliit na po nila yung mga ibang tao. Hindi po. Okay. Sige. So bakit kaya nasabi ito ng ating Panginoon? Batay nga po dun sa unang talata na binasa natin. Nagbigay siya ng example. So sabi niya, kapag meron daw okasyon, especially itong kasalan, ano? Huwag ka kagad uupo doon sa lahat. Sa presidential table ba yun? Yes. Kaya mo muna doon ka sa dulo, para pag dumating yung tamang panahon, ay aanyayahan ka nung mismong pinuntahan mo doon sa tamang pwesto mo. Dahil ilalagay ka doon sa tamang upuan mo. Okay? So, ano po yun? Isang symbolical na example ng ating Panginoon yun. Okay? Kasi tayo naman mga Pilipino, hindi naman talaga tayo pumupugan sa presidential table. Unang-una yung kasalan niya mga kapatid. Ano na yan? Private affair na yan. Especially kapag pigilan yung mga bisita. No? Ano? Dito sa city, city context. Sa syudad. Pero pag nasa probinsya ko po, Buong barangay. buong baryo ang Kahit hindi ka kasal. pa invited. Ito sa community event. Ano po yan? Okasyon yan ng buong komunidad. Pero dito po sa syudad kasi, pinilang eh. No? Tapos syempre, may mga tao kasi pag hindi ka imbitado, Sa samaloob. tumatas ang pilay nila. Okay, nagtatampo. O kaya pag hindi ka naimbitahan, tatampo. Pero alam niyo po sa baryo, pag hindi ka pumunta, baliktad. Doon sila magtatampo. Oo, kasi open talaga. Open talaga. Hindi natutuwa kasi sila pag maraming tao. Yan. Ibig sabihin, welcome ka ba? Yan. Ano po yung ano doon? So welcome. Yung may welcoming spirit. Okay. So, yun po yung example ng ating Panginoon sa Kristo. Okay? Nang gusto na niya po sabihin, ibaba agad muna natin yung sarili natin sa harap ng mga tao. Matayaan natin ang Panginoon na siya magpasa. Okay. So, binanggit niyo po yung mga pinagmamalaki ng tao. Yan pong mga binanggit ninyo mga kapatid, pansamantala lang talaga yan. Yung ang dunong ng tao ay wala pa sa kalingkingan ng dunong ng Diyos. No? Yung pong ating properties, yung ari-arian na yan, yung pong usapin ng salapi, hindi naman po masama yan. Kung talaga namang binayaan tayo ng Diyos, ano. Pero kung yan po ay galing sa paraan na hindi nais ng Panginoon, hindi mo maganda yan. Lalo na kapag meron ka mga ghost project. Sa mga Ano yan? control na yun. Ayun tayo eh.
Mga politiko, ano mga gusto pa. So, depende po yan sa konteksto. Pag ikaw ay may pagkatakot sa Diyos, o ikaw ay merong ari-arian, hindi mo gagawin paraan yun para mangangkap ka ng lupa ng may lupa. No? Isaw tayong member, ganyan ang sitwasyon. Si Ate Do. Ate Do. Nagsimba pa si Ate Do nung Sino nga ba? Sundays na. Yun ang kanilang inaasikaso kasi may konting conflict sila. At ang nakakalungkot po doon sa mismong team sa niya, sa Pipunan lupa. At pinunta natin sa Makati na Ay, may birthday. may birthday. Ibang Jocelyn. May ari-arian ka eh. Bukod sa magulo, kahit buhay pa. So marami hong mga concern o sabihin ng pag pinag-usapan po ang lupa, nag-aaway-aaway ang mga magkakapatid. Maski kaperasong lupa lang, nagdilimandahan ka. Okay? Binanggit po, sino yung nagbanggit kanina, yung pinag-aralan? Opo, tama. Ano? Yung pinag-aralan po mga kapatid, salamat sa Diyos kung nakapagtapos tayo ng isang kurso, ng isang mas mataas pa na paraan ng pag-aaral. Salamat sa Diyos. Pero hindi po yan assurance at katiyakan na magiging maayos kang tao. Dahil marami pong mga may pinag-aralan niya pero balas-mubas naman sila. Mayabang. Ano? At kung sino po yung may pinag-aralan na tao, yun po may masamang ugali. Kala mo walang pinag-aralan. At sila po yung nagsasamantala sa mga maliliit. Sila po yung nagsasamantala sa mga mangmang natin na kababayan. Kaya hindi po katiyakan ang karunungan, Minsan kasi ang kaalaman. ginagamit ang katalinungan sa walang katuturan. Yes. Ganun eh. Opo. Kaya nangyayari talaga. Opo. Hindi ho natin isinasantabi yung pagsusumikap ng ating mga mag-aaral. Kaya nga nag-aaral eh. Si CJ o yung anak ko. Siyempre gusto natin mapatapos yung mga anak ko natin ng para may maayos silang pinabukasan. Pero sinasabi po natin dito, hindi natin dapat ipinagmamalaki yan. Hindi dapat natin pinangangalandakan yan. Na ako, may pinag-aralan, ikaw wala. Ganun ang dating minsan ng ano eh. Mangmang ka, ako may pinag-aralan. Sino ka ba? Mga ganun. Oo. Pero alalahanin po natin, patay lang tayo sa harap ng Panginoon. No? Sabi ko nga ako kanina, hindi po katiyakan yan. Meron lang tayo mga pinag-aralan, pero sa practical na buhay ay hindi naman tayo makatingin sa kapwa natin. Yung pong mga biniyayaan ng yaman, hindi lahat ng mayayaman po ay masasama naman, no? In fairness. Yung po sa mga may pagkatakot sa Diyos, sa may pagkilala sa Panginoon, meron po mga biniyayaan ng Panginoon na meron bukas na puso para mag-share. Meron namang hindi. Sige ba rin ang tao? Meron din naman po salat. Ang salat sa kayamanan, pero may mayamang puso naman at hanggang magkaloob. Sino mas matimbang dyan mga kapatid? Di ba? Ganito. Yung pusong may diwa na pagkakaloob at pagpapasalamat. So lahat po yan mga kapatid ay paraan natin upang ibaba natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Sabi nga po sa ating talata, kapag tayo po ay laging may espiritu ng pagpapakumbaba, ang Panginoon na mag-aangat sa iyo. Ano? Siya na ang magtitiyak na tayo pong lahat ay iaangat niya. At iwasan po natin yung lagi tayong nagmamakuri. Lagi natin inaangat ang sarili natin. Tapos ikukumpara natin yung sarili natin sa iba. Ay, hindi yung ganun yun. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Laging magpakumbaba sa lahat ng oras at panahon ng ating buhay. Dahil kung tayo man ay minamalit ng kapwa natin, ang Panginoon ang magtataas sa atin. So, dapat po natin taglayin ang pagpapakumbaba sa gawain ng pagmimisyon. Okay?
Napanood ko po yung isang komento tungkol sa talatang ito, no? Ang isang paraan daw po para tayo magpakumbaba ay magkaroon ng pakiramdam sa ating mga kapatid. Pag alam mo na medyo wala yung kapatid mo, huwag ka na magsabi, no? Meron ako dito na marami akong pera. Tingnan mo ba? Kaya kami ate, ako na mo naman. Sabi ko, sir, Ano? pag naramdaman mo na yan, Marami ho tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos kasi tutulungan po sa ating mga tama. Isa rin tayo naghihirap. At yung pong ugali na isang kalagaya po na ating itinataas ang ating mga sarili, hindi po nalulugod ang Panginoon. Gusto lagi niya, ang simula natin, iahambol natin yung sarili natin sa harap ng Panginoon at sa harap ng ating tao. Kasi ang Panginoon niya, nagpakumbaba, nakapangyarihan sa lahat. Sino po ang ating first example? Panginoon sa Kristo. Dirin po ninyo. Live life mo. Nasa kaluwalhatian na siya. Pangyarihan sa lahat. Nasa presensya na siya ng Diyos Ama. Lumatalpas sa tulad natin mga tao. Nakipamuhay sa tulad natin. Hindi lang po yun. Inialay niya yung buhay niya para sa atin. Kung tutuusin, pwede na niyang ibaliwala yun eh. Pwede naman niya hilingin sa Diyos Ama, erase yun na po yung memory ng mga Romanong sundalo. Nung panahon po na dinakip siya. Pero dahil po sa pag-ibig ng ating Panginoon, binigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Na nagtutulot po na siya po ang ating halimbawa. Ng pagpapakumbaba. So mga kapatid, sa gabing ito, ang pagpapakumbaba rin po ay isang proseso. Pero hindi naman natin minsan naiiwasan yung ating achievement na ipagmalaki natin. No? Kasi proud tayo dahil meron tayong pinunlang paghihirap eh. No? In fairness naman doon sa iba natin mga kapatid. Kasi nagsumikap sila may iba naman kasi gano'n na sila, proud sila kasi nakakakamit sila ng kayamanan nila na pinaghirapan naman. Yes. Kaya pwedeng ipagyabang yun. Pero yung iba naman yung nagyayabang ka lang na wala ka pang napunta, nagyayabang ka na. Yun ang mga pangit. Pero kung may nakita ka naman talaga, siyempre mahanga ka eh. Kahit kaming tao na hindi ka namin kilala, hahangaan ka namin. Kasi siya, nakapundar siya. At least, ginamit niya sa maayos. Kumbaga. Tama po, kasi tuturuan tayo ng Panginoon lagi na ibaba sarili natin. Habang umuunlad po yung ating kabuhayan, yung ating estado sa buhay, tinuturuan tayo ng Panginoon na ibaba ang ating sarili natin. So yun po yung tunay na marka ng isang Kristyano. Na bagaman tayo po ay meron ng inabot sa buhay, pinapaalalahanan pa rin tayo ng ating Panginoon na ibaba ang ating sarili. Dahil siya po yung ating halimbawa at pagkatawa. So, kung may mga pagkakataon po na tayo ay nagmamayabang, mamataas, hihingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Hihingi po natin ng ang kanyang tulong, ang kanyang presensya, para tayo po ay magkaroon ng magkakumbabang puso. No? So, ibig sabihin pala, sa gawain ng pagmimisyon, hindi yung ating sarili yung ating tinataas o yung ating church o yung ating programa. Kundi tinataas po natin ang Panginoon sapagkat para sa Kanya ang gawain ng pagmimisyon. So, lagi po tayo magpakumbaba, lagi po natin sa alang-alang ang gawain ng pagmimisyon. Maraming salamat po at patunggalan natin. May karagdagan mo tayo. Kasi nung magdagdag sa ating Ayun din eh, may karagdagan na. pagkain ngayon. Pasali lahat yung ngayon ay dagdag.
pagpapakumbaba din na salita, pwede rin po yun i-apply sa, halimbawa, may alitan ang bawat isa. Yung ay kasalanan mo, kung ayaw mo nang kumbaba ka na. Para maano sa puso yung mabigat sa puso, mabigat. Yung pagpapakumbaba mo, kahit alam mo naman na wala ka kasalanan para sa ikakabuti ng relasyon. Baka sa pagkakapatid, para ano na lang, yung happy na lang. Hindi na naman, walang gulo ba? Bilang Kristiyano, mas magandang taglayin din natin yung ganong ugali. Kasi ang Panginoon ang bahala sa atin, kahit alam naman natin na sa sarili natin na marinis yung ating puso. Tapos yung kaalipan mo, mas mataas pa sa puno ng niyog yung pride. Kaya mas mabuti siguro taglayin din natin yung puso ng pagpapakumbaba para maayos lang. Lalo na pag may kaaway ka, di ba? Kaya inis na inis ka doon sa taong yun. Pero sino ba ang nakakaunawa? Pride kasi, tanggalin mo yan. Ay, ugali talaga. Ako naman, iba naman sa akin. Hindi naman ako nagipag, yung samaan ng loob. Pero ayaw ko na rin din makihalubilo. Pag medyo pastor na parang yung tao na yun, hindi ko na rin pagkatiwalaan. Ibig sabihin, ganon. Iba na kasi, iba na yung samahan nyo, hindi pa kayo nagkagulo. Parang ang sa akin, wala lang. Hindi naman kita dinigitma, hindi naman kita inaaway. Tahimik na lang ako. Kasi mas doon ako Kasi ayaw ko rin pastor na yung, hi, hello, pero deep inside, sa kanya, iba pa rin. Hindi mo masasabi, ay okay na kami. Pero never mind, hindi na ako nagsasalita sa iba. Hindi rin ako nagsasalita sa may iba. nakaaway ka, gano'n ba? Tahimik lang ako. Hindi ako yung, si ganun, kaaway ko yun Si ganun, ayaw ko nun. Hindi rin ako ganun. Tahimik lang ako. Pag nakita kami at magsalubungan, okay lang. Pero never ako katulad natin, magbiso-biso pa tayo. Mga ganyang bagay. Pero hindi ako nagdadamdam. Hindi na rin ako kung ano yung dapat baguhin sa sarili ko, binabago ko sa pamilya ko. Hindi ko yung nagdadamdam pa ako, si ganun, ayaw ko nun. Hindi rin naman ako ganun. Hindi ako chismosang, si ganyan, ayaw ko nun kasi may ibang ugali yun. Hindi ako ganun. Basta ako tahimik lang ako. Pag dumaan ako sa kanila, kahit sabihin nila, si ganun, sinisiraan ko lang. Hayaan ko sila, sabihin ko na lang. Kasi doon sila masaya. Diba? Hindi ko pipigilan. Basta ako, wala na akong ginawang masama para sa kanya. Yun lang. Yung nibir din ako magiging ng tawad. Basta pasensya na, pero yun talaga ako. Hindi rin ako magiging ng tawad sa'yo. Pero bawa siguro kung nakakatanda ka sa akin. Kasi may nangyari na sa akin, sa ate ko talaga, kahit sa pamilya namin, hindi ganun ako. Pero gumagawa ako ng kabutihan. Halimbawa, nakagawa siya ng mali sa akin. Tapos, gumagawa rin siya ng mali sa mama ko. Iba naman ang ginagawa ko. Pagbabatiin ko sila doon sa kabila, ganyan ang ginagawa ko. Yung, hayaan mo na. Kung anong gusto niya, susundin mo. Kung ayaw mo naman, distansya ka lang. Pero huwag ka nang makipaggulo. Yun lang ginagawa ko. Kaya sa mga kapatid namin. Pagka meron kang halimbawa, kasi kahit sa isip pa lang nagkakasala na tayo, di ba? Yung hindi mo pa sinasabi, nasa isip mo pa lang. Wala kang magkakasala. Diba? Kaya hinihiling mo na lang sa Diyos, Lord. Sana mapatawad mo ako sa ganong ugali ko. Pero ayaw ko lang talaga makasakit. Ayaw ko rin magsalita. Nahimik na lang ako. Pero pag ganon, na halimbawa, may naiisip kang hindi maganda, Hinihingi ko ng tawad. hihingi mo na Ano lang na lang. tawad. Tahimik lang ako. Basta sa akin, siguro ma-pride. Tawag din sa akin siguro ma-pride lang ako. Kasi hindi talaga ako pwedeng mag-front sa'yo na, patawarin mo ko. Hindi ako ganon. Ewan ko, hindi ko talaga ugali. Inaamin ko naman. Pero pag kami mag-asawa naman, pag nag-aaway kami, ayaw ko nung ganon. Tapatin mo ako, sabihin mo kung may galit ka sa akin, o maayaw mo na sa akin. Magkaganda na tayo. Bahala ka na. Di ba yung ganon ang isip ko. Hindi ako yung namumblema pa. Ay, baka hindi ako mahal ang asawa ko, hindi ako nito, ganon. Hindi ako ganon. Basta pag sinabi mong ayaw mo na sa akin, ganda. Tapos,
Hindi na tayo kailangan mag-away pa. Ayaw kasi nung ganon. Kasi naranasan ko na yung ganon noon eh. Yung mga away-away, tapos bati uli. Ayaw ko nung ganon. Kasi ang gusto ko, pag nag-away tayo ngayon, tapusin natin ngayon. Bukas bati na tayo. Ayaw mo nung kinabukasan, kasi mamot ka pa sa akin. Kung ayaw mo na pala, larga. Bukas ang pinto. Ano na nga eh. Kasi matatanda na nga tayo. Alam na natin anong tama at mali. Hindi, kasi minsan tayo po bilang tao, meron, talagang totoo yan. May mga bagay kasi ni minsan, matagal makalimutan. Ibig sabihin, sasabihin mo lang na, oh, pinapatawad na kita. Pero deep inside you, Wala galit naman ka pa talaga eh. rin. Oo. Hindi mo pa rin siya binabati or hindi mo pa rin siya, hindi ka pa rin nakakawala doon. No? So, ang ipapanalangin po natin sa Panginoon, yung tulungan tayo ng Panginoong Diyos na mabura na talaga yan. Lalo na kung malaki yung kasalanan ng tao sa'yo. Mahirap, hindi yun agad-agad, no? Hindi yun agad-agad. Pero, pinapanalangin po natin sa Diyos na tulungan tayong magpatawad. Yun po ang importante doon. No, dahil natural naman po yung magagalit ka. Natural din naman yung Tao ka lang eh. natatampo ka. Okay lang po yan, no? Pero, lagi po natin isaisip na tayo ay magpatawad at tayo ay humingi ng tulong sa Diyos. Kasi sa isip mo pa lang, nakakasala na po tayo Ito no. yun ang ginagawa ko kasi minsan talaga ako matigas ako. Aminado naman ako yung ano ng tibay ng loob ko. Parang, oo, hindi ako lalapit sa'yo hanggat kaya ko. Hindi, matigas ako. Talagang kakayanin ko. Hindi ako pwedeng manghina. Habang hinihina mo ako, lalo akong tumatapang naman. Oo, totoo yun. Hinihila mo ako yung bawa kapatid ko inaapi ako. Ay hindi, hanggang ganyan ka lang. Hanggang ganyan ka lang. Ako naman, lalo akong umano. Tingnan natin. Para kami na malito lang. Lalo naman akong tumitibay yan. Kahit dinadown ako, lalo naman akong tumitibay. Nasabihin na, hindi mo kaya yan. Sa ngayon, sabi mo naman sa ngayon. Pero, sa ano, hinihingi ko naman sa Diyos. Baka sinasabi ko naman, Lord, kung ano man yung nangyayari sa akin naman, gusto ko mula sa'yo. Hindi kung saan ka man. Sana pagdating ng panahon, mararating ko man yung pangarap ko. Ano maging maayos. Kung wala akong inaanong tao. Pakinggan naman natin ang mga kabataan dito. Si Jay, meron ka bang ganong experience na binababa ang sarili mo, nagpapakumbaba sa harap ng Diyos? Meron naman po na parang kasi po dati may kaibigan po ako. Pag sila po galit, dapat dapat po laging iaayon ko yung sarili ko sa galit nila. Papakumbaba na po pag galit sila. Pero parang one time nagalit po ako, hindi pa nila nagawa sa akin yung magpakumbaba. Hindi, ginawa ko na lang po, lumayo na lang po ako, imbes na mas nasaktan pa po ako or parang mas magalit pa po ako sa kanila. Ganun na lang. Okay, amen. O sa ating mga senior dito, ano po ang masishare ninyo? Nanay Sandra, kayo po. Yung taong gumawa sa akin ng hindi maganda, ba't yun na kami? Dati ko na. Kinakain ko pa. Nahiraman pa uli ako ng pera. Wala eh. Siya na nag-adjust. Noon talagang bakit ko kaya yun na patuharin siya, na sabihin siya. Pero siyempre, kung nakausap ko ang Panginoon, tao din naman ako. Isang araw, dun sa bahay, ay mamakain niyo dito. Kahapon na doon pa. Sabi ko na magalang kamay mo. Bulat nga ako pag-gising ko, ganyan na eh. Namula ba yan? May nakagat. Pero, okay na ako. Okay. Salamat po. Sa mga kalalakihan, tatlo lang naman ang kalalakihan dito.
Oh, si brother Ricky. Lagi yan si Ricky. Lagi yan. Papakumbamayan lagi kay Gina. Si brother Ricky, ang mga lalaki talaga parang tahimik lang eh, no? Si Elder Joey, si Kuya Peter, si Kuya, mga tahimik lang eh. Oo, nandun lang sa tabi yan. Pero makikita nyo, gumagawa talaga sila. Talagang a man of few words, pero gumagawa talaga sila. Yan, pinapasalamat ko. Talagang sa ngayon, sa buhay ko ngayon, pinapasalamat ko talaga. Naging kasama ko. Binabalance talaga dyan ng Panginoon. Kasi ako talaga, sa aming dalawa, ako yung pinaka-tiger. Inaano ko naman, pero yung pagka-tiger ko, mapakumbaba ako sa kanya. Pagdating na maggalit na galit na ako, pinapaliwanag ko naman sa kanya. Huwag mo akong salungatin. Kasi pag sinalungat mo ako, lalo ko mag-aaway. Tahimik ka muna. Pag ikaw naman nagagay, tahimik ka rin. Ganon kami. Pag nagsalubong kasi kayo pareho, ang bunganga namin at bunganga niya, magsalubong, yun na yung mahirap. Oo. Kasi ito, kung tanong ka dito, itong pinakamabunganga sa amin dito. Mabunganga ito. Ako minsan ako magbunganga, pero one time. Pag sinabi kong, umalis ka na lang. Dahil pag ako nagalit, ewan ko na lang. Ayan, tatahimik na yan. Kaya kami ganon, bigayan kami. Pasalamat talaga ako ngayon sa buhay ko ngayon. Sa lahat-lahat man na alam ko ng naranasan ko sa buhay, kami ang maging masaya. Parang magkakaibigan. Oh, magkakaibigan talaga. Hindi lang bilang mag-asawa eh. Mas masarap talaga yung gano'n naranasan ko ngayon. Kaya yung buhay siguro namin, kaya ganito, na kahit mahirapan kami, makakabangon din. Kasi dahil sa kasama eh. Maniniwala talaga ng gano'n eh. Kasi dati, yung buhay ko noon, pagdating na hindi talaga makakabangon siya. Kasi ang hirap eh. Parang ang bigat. Yung isa, ikaw nagsisikap ka, yung isa naman lagi kang hiniila. Kaya ganun walang buhay na naging maayos. Sa ngayon kami, kahit nahirapan kami, wala kami makainin. Hayaan mo yan. Ito, maramdamin eh. Paano kaya yan din? Wala naman ito bukas. Huwag mong antayin na malungkot ka. Maging masaya ka pa rin. Mabuti nga tayo, may nasilsilungan eh. Yung iba nga nakatulog na. Iyon lang lagi ko. Kaya lagi ako masaya. Kasi lagi ko in-example yung buhay ko sa ibang tao. Kasi kung nakikita mo yung iba, maawa ka. Nandun nakasulok, nauulanan. Pero tayo nakasulong ka. Kaya ayaw mo na yung problema. Bukas mayroon na tayo niyan. O ganun lang yun. Buhay. So, salamat po sa mga pagbabahagi ng bawat isa. Dadako na po tayo sa pananalangin. O, Ate Flory, Ayun nga po, yung pinikulang Sharon din. Dahil sa pagpapakumbaba. Sabi nga, I can forgive, but I cannot forgive. Pero sa isang Kristiyano, mahirap talaga gawin yan, lalo na yung level niyang ginawa sa'yo, kung mabigat. Pero, through God's net, magagawa po natin. Kasi kung sa atin lang ang sarili, hindi po natin magagawa. Ganun po. Okay, Kasi salamat i-emplo po. natin ang Diyos. Thank you, Elder Flory. Talagang mabait ang Panginoon, So, Peter? May gusto lang dagdag na kung Ate Becca. Si Elder Becca, baka may idadagdag pa. Wala na natin eh. Wala na daw. Wala na. Okay. Dako na tayo sa pananalangin. kita ako sa panalangin ating pagawian. May mga ano ba natin? Mga Parang wala. Parang wala po. Si Ron. Yung pamangkin nila Elder Loida. Kubar. Yung sa, dialysis ba yun? Oo, may Si Ate Ana. Si Ana. Nasaan si Ana? Akala ko Anak niya, nag-ano pa siya. Iikutin kanina kasi nagpapapirma doon sa mga anak niya nakalabas. Oo, nakalabas. Dahil sopat sa kapapalabas pa. Daming suga. Pakita mo. Hirapan pa siya maglalabas doon, lakad-lakad. Ano yung tasya, sariwa pa yung sugat. Mahirap kaya pagka gumagalaw siya nasa. Daming suga. Nakalabas na rin anak niya. Yung mukha niya, daming... Mga katawan. Ano ba? 12,000 yung bill. Yung ating isang pastor, si Pastor Anilet Gabi, ikimutay na pinapapasok siya. So,
Nag-lip-sync. Okay yan. Panalangin natin ang gawain po natin sa Sunday. Tayo po ay bibisitang muli sa Pasay City Youth Home sa mga bata dyan sa City Home. Kaya kung may panahon kayo sa hapon, after ho ng choir practice yan, alas 3 ng hapon, pupunta tayo sa Pasay City Youth Home para bisitahin yung mga bata doon. Okay po? So, sama kayo. Ha? And of course, ipanalangin din po natin ang ating gawain, ang Bible study natin. Sana nakakatuwa pag meron tayong home Bible study, na nabibisita natin yung bawat membro ng sa August. So ngayong September. Si Venus ang pinapagawa ko ng schedule ng mga para sa September, October si Nerissa naman ang pinapagawa natin. So siya mag-a-assign po ng mga bahay-bahay na at saka kung sino po yung mga leaders. Kung gusto nyo mag-leader, i-approach nyo lang po kami o si Venus para sabihin gusto ko magturo sa ganyan. Okay po? So, yes po. Kailan ba tayong pwedeng magdalo sa kay Ate Sophie? Ate Sophie? Ay, oo nga. Kababaihan, Ate Flori, Ate Becca. Gusto ko talaga si Angie. Sabi kami naman po sa amin. Okay naman si Mama niya. Hindi ko makakalimutan. Nag-inform ko na tayo ay dadalaw sa kanila. Sabi niya, wala naman po problem. Siguro by September po. Birthday niya yun. Birthday. September... Anong birthday natin sa Sophie? September 20? Ayun pala. 20? Sa birthday niya siguro. September. Parang September ano yun? 30. Papa ko. Ako po na. Kasi kaysa kami magbakasyon, naghati-hati kami ng kapatid ko na papuntahin na lang sila dito. Tama. Nanapan ko nga ng bahay muna Kasi sa amin, di ba, maliit lang din yung sa amin. Pero, makatuloy man sila. Magkasya man kami na lang. Siyempre, masikip yung matatanda na. Ginawa ko, hati kami ng kapatid ko doon sa, may pinupahan din kami, 4,000. Nakakita kami doon. Para yung mga kabataan na nandun, hindi sila mama sa amin. Sila Gigi, temporary lang muna doon matutulog. Pero sa araw, sana malapit lang din sa area. Malapit lang din sa amin. Para at least pero sumama lang sa amin talaga. Kasi yun ang iniisip ko. Kasi pag kami, hihirapan kami, ilang kami, magbakasyon. Siyempre, hirap kami sa biyahe, ilang kami. So, ang ginawa namin, yung binudget namin na inipunan ko para makuha sila, ako na lang muna, tapos si ate naman nagbayad ng kapatid. Ito yung usapan namin. Kaya, pizza sana sa awa ng Diyos, maganda ang biyahe dito. Yun ang panalangin ko talaga. Maiwas sila ng maalam. Sige. So, anong gagawin natin, Father Peter? Isang panalangin na lang po, si Master na lang po ang... Oo, sige, pwede. Sama na rin po natin sa panalangin si Aiden po kasi ngayon po. Sinisipon? Sigon. Ay, baby. Nangingipin yan. Okay. Sa edad niya ngayon. Tayo po kayo mawit ng alam ko may magagawa Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam ko may magagawa ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, na buhay at makapangyarihan sa lahat. Ang aming pong pasasalamat na kami ay nakatipon at nakasama sa dakong ito. Sa sambahayan ng aming kapatid na Becca, kapatid na Uno, Laika, at sa aming kapatid na Flor. Kasama rin po si David. Salamat sa mainit na pagtanggap ng tahanan. Din namin, O Diyos, na hindi nasusukat sa lakihin ng bahay ang sukatan ng pag-iinisang tahanan, kundi lalo tigit sa mga nakatira dito. Kaya, Panginoon, salamat po
dahil nakasama rin namin aming kapatid na Tess, aming kapatid na Beri. At sa bawat isang narito, Panginoon, na patuloy ninyong binibigyan ng lakas at inspirasyon upang makita namin ang kahalagahan ng aming sama-sama pagninilay at pagpapanalangin sa isa't isa. Kami nga, Panginoon, na napakahalaga na kami ay nagpapakumbaba sa inyo at sa aming kapwa. At kung paano kami inyong tinuturuan sa lahat ng panahon kami ay magpakababa. Na kami, Panginoon, ay maging halimbawa ng pagpapakumbaba. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na kami ay nagmamataas ng aming sarili, patawarin niyo po kami. Kundi kaya naman ay nakasakit kami ng damdamin ng aming kapwa, na kung saan ay maaaring niaangat namin ang aming mga sarili. Panginoon, paalala niyo muli sa amin na kami lahat ay pantay-pantay sa inyong harapan. Kami lahat, Panginoon, ay darating ang pagkakataon na kami ay mawawakas ang buhay sa mundo ito. At kailanman na hindi namin madadala ang anumang yaman, kanyaga. O di kaya naman ay sa labi at lahat ng mga pansamantala sa mundo. Subalit, ang maaari namin maiwan sa aming kapwa ay kung paano kami ay naging buhay sa kanila. Panginoon, alam din namin na ang lahat ng ito ay ginagawad ninyo sa inyong mga nararapat na dapat pagkalooban ng mga anak ninyo, Panginoon. At hindi man ganong kalaki ang aming mga tinatamasa sa mga oras na ito, Panginoon. Ito ay aming iniuugnay at binibigyan ng pagkilala dahil sa iyo. Kayo, O Diyos, ang dahilan at inspirasyon ng bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, paano namin ibababa ang aming mga sarili, Panginoon, ay patuloy niyo po kaming paalalahanan sa tuwina. Panginoon, namin tinataasin yung pangalan ng aming kapatid na Ron Bar, ang pamangkin ng aming kapatid na Loida. Sa mga panahon ito ay kumakaharap po siya sa hamon pangkalusugan. At patuloy niyang hinihiling o Panginoon ang inyong patuloy na paghilom at pagkilos sa kanya. Ganun din sa aming kapatid na Ana, na patuloy rin po nagpapalakas sa kanyang operasyon. Ipuin niyo po siya ng inyong mapagpalang kamay. At sa maraming mga hamon na kanilang kinaharap din ng isang pamilya, pati namin, Panginoon, na kayo ko siya magpapatatag at magpapalakas sa kanila. Sapagkat kailanman ay hindi mo sila pinabayaan ng kailangan. Panginoon, ganun din po sa aming kapatid na Joey. Kaya amin din humihiling inyong patuloy na paglukog sa kanya. Ang kagalingan na mula sa inyo, Panginoon, ang patuloy na pinakahawakan sa oras dito. Ganun din kay Baby Aiden. At sa lahat ng iba pang mga bata na ngayon po ay nagkakaroon ng karamdaman sa inyong pangalan, Panginoon, ituin niyo po sila ng inyong mapagpalang kami. At damhin ang kagalingan na pumula natin sa inyo. Panginoon, dalahin ko po ang bawat kapatiran namin, diba? Sa aming kapatid na Ricky at Jenna. Sa kanilang buong sambahayan, Panginoon. Sa kanilang mga pinagkakaabalahan sa pang-araw-araw, Panginoon, at pagsusumikap nila na may tabuhin nilang kanilang pamilya. Dalahin ko rin, Panginoon, na kayong patuloy na mag-ugnay sa kanila bilang kanilang Panginoon. Ganun din po sa pamilya ng aming kapatid na Tess. Kaya amin din tinataasin yung pangalan sa oras na ito, Panginoon. Patuloy niyo silang pagbuklod at damhin, Panginoon, ang katiyakang nagmumula sa inyo. Ganun din, Panginoon, sa aming kapatid na CJ, naging ang kanyang pamilya doon sa Cavite at sa kanyang pang-araw-araw na pag-aaral ng Panginoon. At hindi po siya tuloy sa mga kapamakan at patuloy na igawad ang inspirasyon ng klase. Ganun din po sa aming kapatid na Myla. Salamat sa magkaligtas na paglalakbay sa kanyang pag-uwi at pagbalik din ng Panginoon. At patuloy namin dinadalangin ng Diyos ang kanyang mga sa buhay ng pamilya doon sa Bibay. Ganun din po sa aming kapatid na Sandra. Ngayon po ay kumakaharap sa kalungkutan sa pagpanaw ng kanyang pong kapatid, katatandang kapatid.
na naroon po sa Negros. Panginoon, igawan niyo po ang kaayuman at kapayapaang nagmumula lamang sa inyo. At kanilang tanggapin ang pag-asa tulad ninyo ang Nandito sa aming kapatid na Grace, kay Giselle, sa aming Kuya Nonoy, sa sambahayan namin, O Diyos, ay patuloy niyo rin po kami ingatan at tinayusan ng mga kapamakan kay Pastor Shirley, kay Laya at kay Kala. At patuloy namin, Panginoon, na naigawad ang panahon at ang aming buhay para sa gawain ng Panginoon sa inyo. Ganun din, Panginoon, sa aming Nanay Bering at sa kanyang pamilya, kaya nilalapit sa mga oras na ito. Itinatagubilin, Panginoon, ang inyong patuloy na pag-iingat sa kanila at kanilang tanggapin ang pag-asa mula sa inyo. Ganun din sa aming kapatid na Peter, sa kanyang anak, sa kanyang pag-aanak buhay at sa kanyang ministry, Panginoon, tinataas sa mga oras na ito. Sa aming kapatid na Joy, at ganun din sa kanyang buong pamilya, Panginoon, sa aming kapatid na Floyd. At sa iba pa namin mga kapatiran, Panginoon, na hindi namin nabanggit, ay amin silang inaalala at ipinapanalangin sa mga oras na ito. Sa aming Pastor Hanil at Gabi, ay amin din tinataas sa inyong pangalan, Panginoon, na naway patuloy niyo siyang hipuin ng inyong pagpapalang kamay. Sa isang hamon ng pangkalusugan na kanilang kinakaharap, O Diyos, kayo ang kanilang lakas at sabigan, maging sa aming Pastor Renate Gabi. Panginoon, ganoon din po sa nalalapit na gawain ng pagdalaw sa aming kapatid na Sophie, ay amin din tinataas ng pangalan, Panginoon. Lukuban niyo po ang kanilang buong pamilya at sa bayan. At ingatan niyo po ang aming kapatid na Sophie sa patuloy niyang tanggapin ang pag-asa at kalakasan na mula sa inyo. Ganun din po ang nalalapit na pagdalaw sa youth home sa darating ng linggo. Igawan niyo po, Panginoon, ang inspirasyon sa inyong mga anak at lingkod at patuloy namin may pahayag ang gawain ng pagmimisyon sa lahat ng oras at panahon ng ating buhay. Sa amin po pasamantalang pag-iwalay, Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin at may makarating kami ng maluwalhati sa aming mga tahanan at pagpalain niyo po ang pagkain namin po sa sanluhan sa kapatid. Pagpalain din ang mga naghahatid ito upang maging pagpapala sila sa kanila. Ito po ang aming pagsabot ko na langin na may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Sumatinawa ang kapayapaan at pag-ibig at pag-asa na dulot ng ating Panginoong sa Kristo. Mula ngayon at magpasawalang hanggan, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magkaloob sa ating Panginoon. Joy, wala ka tayong lalagyan dyan.